Tahimik ang gabi. Napahiga ang batang babae sa kanyang kama, yakap ang paborito niyang teddy bear. Dahan-daang sumasayaw ang ilaw mula sa lampara, habang ang buwan ay nakasilip sa bintana. Ramdam niya ang lamang ng gabi, at unti-unti, pinipikit niya ang kanyang mga mata. Mas lalo niyang niyakap ang kanyang teddy bear, parang ayaw na itong bitawan. Ang kanyang paghinga ay naging mabagal at payapa. Sa ilalim ng mainit na kumot, siya ay tuluyang nilamon ng antok hanggang sa pumasok siya sa mundo ng panaginip. Biglang nagbago ang lahat. Lumulutang siya sa malambot na ulap, kasama ang kanyang teddy bear. Ang mga bituin ay kumikislap sa paligid, at ang buwan ay tila nakangiti sa kanya. Pakiramdam niya ay magaan siya, parang kaya niyang lumipad kahit saan. Sa kanyang harapan, lumitaw ang mga tupa na gawa sa ulap. Isa sa kanila ay lumapit at ngumiti. Dahan-dahan siyang sumakay, at nagsimula silang maglakbay sa kalangitan. Tahimik, banayad, at puno ng hiwaga ang kanilang paglalakbay. Habang naglalakbay, may isang unicorn na lumapit sa kanya. Makulay ang kanyang buhok at mabait ang kanyang mga mata. Umupo sila sa ulap at nagkunwaring nagtsaa. Napuno ng tawanan ang paligid, at nagsimula ang isang bagong pagkakaibigan. Isang malaking dragon ang dahan-daang lumapit. Hindi ito napapatakot, kundi mabait at kalmado. Inapay sila nito sa kanyang likod, at sabay-sabay silang lumipad sa gitna ng mga bituin. Habang ang hangin ay marahang humahaplos sa kanila, lumipad sila sa isang mahiwagang lugar. May mga kabuteng kumikislap, at ang lupa ay tila buhay. Ang bawat hakbang ay may liwanag. Ang batang babae ay napangiti, dahil ang mundo sa kanyang paligid ay parang isang magandang kwento. Sa malayo, may nakita siyang kastilyo na kumikislap sa liwanag. Napakaganda nito, parang gawa sa panaginip. Dahan-daang bumaba ang dragon, at papalapit sila sa mahiwagang lugar na iyon. Pagpasok nila sa kastilyo, sinalubong sila ng hari at reyna. May ngiti sa kanilang mga mukha, na parang kilala na nila ang bata. Ramdam niya ang init ng pagtanggap, at pakiramdam niya ay ligtas siya roon. Nagkaroon ng masayang handaan. Punong-puno ng pagkain ang mesa, at ang lahat ay nagtatawanan. Kasama ang kanyang mga bagong kaibigan, naramdaman niya ang tunay na saya at pagkakaibigan. Matapos ang kasiyahan, napagod siya. Humiga siya at niyakap muli ang kanyang teddy bear. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang kapayapaan, at muling pumikit. Unti-unting lumiwanag ang paligid. Ang dilim ay napalitan ng mainit na liwanag ng araw. Ang kanyang panaginip ay nagsisimulang magbago, patungo sa isang bagong umaga. Dahan-daang nagising ang batang babae, may ngiti sa kanyang labi. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at tumingin sa paligid. Ang silid ay napuno ng mainit na liwanag ng umaga. Sa kanyang puso, dala pa rin niya ang saya mula sa kanyang panaginip. Lumapit ang unicorn sa kanya, tahimik ngunit puno ng lamang. Hindi siya nagatubili at niyakap niya ito ng mahigpit. Sa simpleng yakap na iyon, naramdaman niya ang init ng pagkakaibigan, isang damdaming mananatili kahit matapos ang panaginip. Umupo siya sa gilid ng kama, kaharap ang unicorn. Nagkwentuhan sila ng masaya, parang matagal ng magkaibigan. Bawat sandali ay magaan at puno ng tawa. Sa piling ng kaibigan, pakiramdam niya ay wala siyang kailangang alalahanin. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Sa labas, nakita niya ang mahiwagang kastilyo sa gitna ng ulap. Kumikinang ito sa ilalim ng liwanag. Tahimik siyang napangiti, habang iniisip kung ano pang hiwaga ang naghihintay sa kanya roon. Kasama ang unicorn, naglakad siya sa malambot na ulap. Bawat hakbang ay magaan, parang wala siyang bigat.
Habang papalapit sila sa kastilyo, naramdaman niya ang excitement, handa siyang tuklasin muli ang mundo ng kanyang panaginip. Huminto siya sa harap ng malaking pintuan ng kastilyo. Tahimik ang paligid. Huminga siya ng malalim at itinaas ang kanyang kamay. Dahan-dahan siyang kumatok, puno ng pag-asa at pananabik sa kung ano ang susunod. Huminto siya sa harap ng malaking pintuan ng kastilyo. Tahimik ang paligid. Huminga siya ng malalim at itinaas ang kanyang kamay. Dahan-dahan siyang kumatok, puno ng pag-asa at pananabik sa kung ano ang susunod. Sa tunay na mundo, mahimbing siyang natutulog sa kanyang kama. Yakap ang kanyang teddy bear, payapa ang kanyang mukha. Tahimik ang gabi sa paligid. Habang sa kanyang panaginip, patuloy ang mahiwagang kwento.